Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po, ang lahat na maririnig nyo sa voice recorder ay katang isip lamang and just for entertainment purposes only. At kung ayaw nyo naman ay pwede nyo pong i-skip ang video ito at maghanap kayo ng video gustong gusto nyo, dahil ang mga video ina-upload ko dito ay para lang sa mga taong gustong makinig, makisaya at nagustuhan ng aking mga upload video. Maraming salamat po. Drama-rama sa hapon. Mahirap palang mag-bake, ang daming kailangang gawin. Dapat nasa tamang sukat, hindi ka pwedeng sumobra o kumulang dahil mawawala ng saysay ang niluto mo. Halos mapaso na nga ang kamay ko katitingin eh. Gusto kong maging special ang second anniversary namin. Nung first anniversary kasi namin, hindi ko man lang sila nakasama. Ngayon na lang sana, ngunit busy siya. Morning manang, masayang bati ko sa matanda. Magandang umaga iha. Tulog pa po ba si Ethan? Gusto ko sana siyang lutuan ng almusal. Ganun ba? Kanina pa siya umalis. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Ganun po ba? Umiling na lang ako. Nakakainis naman si Ethan. Paano ko mapapakita yung binibay ko sa kanya? Pinaghirapan ko kaya yun. Huminga ako ng malalim. I'm so disappointed right now. Inisikaso ko na lang si Earl para mawala ang inis ko. Nagbisi-bisihan rin ako. Pagkatapos kong ayusin si Earl, bumaba na kami para kumain. Manang, kain na natin ang cake na binake ko, sabi ko habang kinukuha sa ref ang cake na ginawa ko. Bakit bawas na ito? Tanong ng isip ko. Kinainan niya ni Ethan kagabi, biglang sabi ni Manang. Talaga po? Natutuwang tanong ko. Oo iha, may hidden talent ka pala sa pag-bake ng cake. Salamat po, medyo nabawasan ang pagkainis ko kay Ethan. Salamat naman at nagustuhan niya. Akala ko hindi man lang niya matitikman ang ginawa ko. Manang, kainin niyo na po yan. Kukuhaan ko lang ng kaunti si Ethan para madala ko sa opisina niya. Sige, surpisahin mo na lang siya at ako na muna ang magbabantay kay Baby Earl. Tumango ako. Nagsimula na akong magluto ng paborito niyang ulam at nilagay ko sa Tupperware. Kinuhaan ko rin siya ng kaunting cake para sa dessert naman niya. Aalis na po ako. Nakangiting paalam ko. Mag-ingat ka iha. Tumango ako at lumabas na ng bahay. Nagpaalam din ako sa anak ko. I love you baby. Babalik lang ako ha. Humalik ako sa matambok nitong pisngi. Naghanap ako ng taxi kaya mabilis akong nakarating sa opisina ni Ethan. May I help you? Tanong ng lalaki. Parang kilala ko ito. Sekretary ito ni Ethan. Ethan Markova please? Ma'am, sorry po. Kakaalis lang ni sir. Hindi po sinabi kung saan siya pupunta. May appointment po ba kayo sa kanya today? Wala naman. Sige, salamat na lang. Sige po ma'am. Saan kaya yun pupunta? Hindi kaya pauwi na siya para mag-sorry sa akin? Na-excite naman ako sa naisip ko kaya mabilis akong humanap ng taxi para umuwi. Manong, sa Christ Village po. Sige po ma'am. Habang nasa biyahe, hindi ko inaasahang makita ang sasakyan ni Ethan. Manong, pasundan na lang po yung sasakyan na yan. Sabi ko dahil nag-U-turn ang sasakyan ni Ethan. Huminto ang sasakyan niya sa isang flower shop. Kinilig naman ako kasi alam kong bibilhan niya ako ng bulaklak. Ang sweet niya talaga, isip-isip ko. Manong, sundan na lang natin ang sasakyan na yan ha. Tinuro ko ang sasakyan niya. Bakit ibang daan ang tinatahak nito? Hindi naman ito pawi sa mansyon ah. Pera na lang kung shortcut ito. Manong, dito na lang po. Pinatigil ko ang sasakyan sa harap ng binabaan ni Ethan. Kahit nagtataka ako kung bakit siya nandito sa hospital. Dala niya ang bulaklak. Sino ang dinadalaw niya dito? Inabot ko ang bite sa taxi driver. Parang ayaw gumalaw ng paa ko dahil sa kabang nararamdaman ko ngayon. Magpapakonsult ba siya? May malubhang sakit ba siya? Ang daming tanong sa isip ko, pero ang paulit-ulit na sinabi ng puso ko, nasundan mo para malaman mo. Nasa likod lang ako ni Ethan habang hinahanap niya ang room ng babaeng tinanungan niya kanina sa front desk. Hindi ko narinig ang pangalan ng babae dahil mahina ang boses ng nurse. Ang narinig ko lang miss, kaya naisip kong babae ito.
Huminto siya sa isang private room. Nakita ko pa siyang huminga ng malalim at parang kinakabahan. Sinundan ko lang ito. Bukas ang pinto kaya pumasok na rin ako. Bago mo makita ang pasyente, kailangan mo pang maglakad ng kaunti. Sobrang ganda ng kwarto, para akong nasa 5-star hotel. Grabe, siguro mayaman ang mga pasyente na nandito. Sobrang linis at elegante nang napatigil ako nang marinig ang boses ni Ethan. Hope, Ethan, are you real? You know about my illness? Tanong ng babae. Yeah, and I'm here to help you. Sagot ni Ethan. Nandito ka ba para kaawaan ako? No. Hinawakan niya ang kamay ng babae. I'm sorry, Ethan. Sorry because I lied. Hindi ko kayang masaktan ka ng dahil sa akin, kaya tinago ko ang sakit ko. Pero mas mahirap pala kapag wala ka sa tabi ko. Parang gusto ko nang sumuko at tanggapin na lang kung ano ang mangyayari sa darating na araw. Kaya nga ako nandito. I will help you. Tutulungan kitang gumaling dahil hindi ko kakayanin na mawala ka. Ethan, mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, nasa iyo pa rin ang puso ko. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Yeah, mahal pa rin kita, Hope. Walang kautal-utal na sabi niya. Tila nanlabo ang mata ko. Yan ang salitang nagpaswasak sa puso ko. Sa sobrang sakit, parang gusto ko na lang mawala sa mundo. Baka sakaling hindi ko na maramdaman yung sakit. Lahat ginawa ko para mahalin niya. Pero bakit Hope pa rin siya? Siya pa rin ang nasa puso ni Ethan. Siya pa rin ang mahal niya. End of flashback. Napahagulhol ako habang inaalala ang mga nangyari kanina. Bahala na. Wala na akong pakialam sa mga taong nakakakita sa akin. Akala ko, ako na ang mahal niya. Akala ko tapos na sila ni Hope. Akala ko lang pala ang lahat ng nasa isip ko. Tumayo ako ng maayos at tumawid para makahanap ng masasakyan. Pauwi, hindi na ako makakita ng maayos dahil sa mga luha na dumadaloy sa mukha. Habang tumatawid, isang malakas na busina ang narinig ko, kasabay ng sigawan ng mga tao sa paligid. Tila nandilim ang paningin ko at hindi na malayan ang sunod na nangyari. Nagising ako na tila ang sakit ng buo kong katawan. May dextrose din ako sa kamay. Kath? Boses ni Ethan sa tabi ko. Naalala ko ang mga nangyari sa hospital. Nagsimulang magtubig ang mata ko habang tinititigan ang nag-alala niyang mukha. Bakit siya nandito? Di ba dapat nandun siya kay Hope? What are you doing here? Malamig kong tanong sa kanya. Anong sinabi mo? Ano bang pinagkakaabalahan mo at hinimatay ka? May tumawag sa akin, sinabi na nandito ka daw dahil nakita ka nilang walang malay sa daan. Tanong niya, siya pa talaga ang galit sa akin? Huh? Hinimatay ka, sabi ng doktor, sa sobrang stress mo daw kaya ka nahimatay. Bakit hindi ko maalala? Ang naalala ko lang ay naglalakad ako patawid sa kabilang kalye. Tapos may narinig akong sigawan. Pagkatapos wala na akong maalala. Ilang oras akong nahimatay? Tanong ko nang mahimasmasa ng kaunti. Almost a day, sagot niya habang nakatitig sa akin. Almost a day? Napabangon kaagad ako nang maalala ko ang anak ko. Si Earl, hinahanap na ako ng anak ko. Uuwi na ako, sabi ko. Biniling ko na siya kay Manang. Huminaho naman ako sa narinig. Ano ang pinagkaabalahan mo at hinimatay ka? Bakit stress ka? Tanong niya gamit ang malamig niyang boses. Dahil sa'yo, ang sama-sama mo, Ethan. Pinaglalaroan mo ang puso ko. May mahal kang iba pero hinayaan mong may mangyari sa ating dalawa. Lahat ng sinabi at pinakita mo sa akin, isang malaking kasinungalingan. Pero kahit ganyan ka, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. You're so fucking unfair, Ethan. Yan ang gusto kong sabihin sa kanya. Wala? Sagot ko at umiwas ng tingin. Are you sure, Kat? Tanong niya ulit. Kanina lang parang galit tapos ngayon nag-alala na. Ano ba talaga? Do you really care about me? There was a part of me that I hoped he was really worried about me. But then the memories of Ethan and Hope kissing in the hospital and exchange I love you entered my mind. Huwag ka nang umasa na mag-alala siya sa'yo, Kath. Wala siyang pakialam sa'yo dahil hindi ka si Hope, hindi ikaw ang babaeng mahal niya. Should I tell him what I saw?
Should I tell him what I hear? Kapag sinabi ko sa kanya, natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kapag hindi ko naman sinabi at aarte ako na parang wala lang. Para ko lang sinuportahan ang panluloko niya sa akin. Yes, sabi ko at ngumiti ng matamis sa kanya. Nakita ko naman ang pagkalma nito. I want to eat. Pagbabago ko ng topic na iilang na kasi ako. Sa tingin niya kaagad naman siyang kumuha ng pagkain sa lamesa. Here, sabi niya at inilahad ang fast food meal. Anong gusto mo dito? Ito na lang? Tinuro ko ang may sabaw. Kailan tayo uuwi? Tanong ko sa kanya. Kapag nakapagpahinga ka na, sagot niya habang nakatitig sa akin. Ngumuso ako. Nakapagpahinga na ako. Pwede naman siguro tayong umuwi. Nope. Kailangan ka pang i-check up ulit ng doktor bago umuwi. Tumango ako. Wala naman akong magagawa kundi sumunod sa kanya. Maya-maya dumating na rin ang doktor para i-check ako. Hi, how are you? Okay na po ako, Dok. Okay, iwasan ang stress and always drink your vitamins. Maraming paalala ang doktor. Katulad na lang ng huwag magpalipas ng pagkain, mag-exercise araw-araw kahit stretching lang. Sinabi niya rin na pwede na akong umuwi. Magbabayad na lang ako ng bill. Paalam ni Ethan bago lumabas ng kwarto. Naghanda na rin ako para makauwi na kami. I already made my decision. Hindi ko muna sasabihin sa kanya ang mga nalaman ko. Hindi ko muna aaminin na may alam ako tungkol sa kanilang dalawa. Ni Hope, magpapakatanga muna ako dahil natatakot ako na baka iwan niya kami ni Earl at sumama na lang bigla kay Hope. Paulit-ulit kong sasabihin ito na okay lang masaktan ako. Okay lang magmukha akong tanga. Ganon ko kamahal si Ethan. Umuwi na kami sa mansyon. Sinalubong ko si Earl ng yakap at halik. Sobrang na-miss ko ang anak ko. Nung nawala na ako ng malay, isa lang ang pumasok sa isip ko. Si Earl. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit pero thanks God kasi hindi niya ako pinabayaan. Kahit nakalabas ka na ng hospital, you need to rest yan ang sabi ng doktor, diba? Ibaba mo na si Earl. Utos niya. Alam ko Ethan, wag mo nang ulit-ulitin pwede? Naiinis na sabi ko. Lahat na lang kasi pinapakalaman niya. Bawal ka bang buhati ng anak ko? What the fuck? Ano bang problema mo? Sinasabihan lang naman kita, tanong niya. Ako naman ang may kasalanan, wala akong ginawa sa kanya kahit na gusto ko na siyang sampalin sa mga panluloko niya. Biglang umiyak si Earl. Ano ba Ethan? Huwag mo akong sigawan. Lalong-lalo na murahin sa harap ng anak ko. Mimi, pag-iyak ni Earl at binigkas ang salitang mami. Hush, no baby. Mami is here, niyakap ko ito. I'm sorry. Nakayukom sabi niya. Hindi ko siya pinansin at nagtungo na lang sa kwarto ni Earl. Walang kwenta ang sorry niya kung pati si Earl nadadamay sa galit niya. Didi, Mimi. Shh, now anak. Hindi siya galit sa'yo. Pagod lang ang daddy mo. I love you. Pagpapaliwanag ko na tila akala mo maiintindihan ni Earl. Pinunasan ko ang luha nito pagkatapos humalik sa noo niya. Tumigil na siya sa pag-iyak at naglaro na lang ng stuffed toys. Huminga ako ng malalim. This is all my fault. Hindi sana siya sisigaw kung sinagot ko siya ng maayos. Kailangan kong magpakatatag. Gusto kong mabuo ang pamilya namin. Pinatulog ko muna si Earl bago bumaba sa sala. Gusto ko makausap si Ethan. Hihingi na lang ako ng sorry sa kanya. Sasabihin ko na lang na pagod lang talaga ako. Alam ko na ang gagawin ko. Aakitin ko siya.